Good morning po mga kapatid. Our devotion for today, Evidences of the Flesh. Scripture reading, Galatians chapter 5, verse 16 through 21, and our key verse, Galatians 5:1. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Makikita natin in Galatians chapter 5, ibinigyang pansin ni Apostol Pablo ang laman na ito ay patungkol sa bahagi ng ating buhay na laging kalaban ng Diyos. Ang bunga ng banal na Espiritu Santo o ebidensya ng buhay ni Kristo sa atin ay nakapaloob dito ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Habang ang ebidensya naman ng laman, ang nakapaloob dito ay immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, hatred, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissension in our relationships, factions, envyings, drunkenness, carousing, and other things like this. So, makikita natin na ang laman ay pumapatungkol sa mga bagay sa buhay natin na ipinapahayag ang ating mga attitude, ang ating mga nais, maging yung klase ng ating pamumuhay. Now, hindi mo pa pwedeng sabihin na dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ay hindi ka na mahuhulog sa patibong ng laman. Dahil ang isang tao ay pwedeng naglilingkod sa Diyos, siya ay magkaroon ng magandang impresyon sa publiko, pero still siya ay nabubuhay sa laman. Ang pinaka-focus ng buhay na puspos ng banal na Espiritu Santo ay lagi ang ating Panginoon Jesucristo. Habang ang primary focus naman ng flesh ay self-will, self-love, self-indulgence, self-pity, self-reliance, self-consciousness, self-righteousness, and self-glorification. So, it's all about self. Yan ang focus ng ating flesh. So, makikita po natin na kung wala tayong desire na paglingkuran yung ating laman, mahalaga na makita natin na tayo ay mga anak ng Diyos at binigyan tayo ng kapangyarihan upang tanggihan yung dati nating pamumuhay at maging yung dati nating kaisipan. Kaya napakaganda na gawin natin in this devotion, tanungin natin ang Panginoon kung ano yung mga bagay sa buhay natin na hayag ang laman. At maging willing tayo at magpasakop tayo sa Diyos na tanggalin niya lahat sa buhay natin ng mga bagay na hindi nakapagbibigay kalawalatian sa Kanya. Let's pray. Father, tulungan niyo po ako na ma-reveal ano man po ang ebidensya ng laman sa aking buhay. At alisin niyo po nawa sa akin lahat ng mga bagay na hindi nagbibigay sa iyo ng kalawalatian. At nawa ang maging primary focus sa aking buhay ay ang Panginoong Jesucristo. Ito po ang aking dalangin sa Kanyang pangalan. Amen.